Sa malalim na kabundukan malapit sa Bangkok, tahimik na pumanaw ang isang babae sa loob ng kanyang bahay dahil sa karamdaman. Dahil mag-isa siyang nakatira sa isang liblib na lugar, walang nakapansin sa kanyang pagkamatay sa mahabang panahon. Hindi inaasahan ng kahit sino na ang kanyang tahimik na pagpanaw ang magbubunyag ng isang napakalaking underground financial network na nagkakahalaga ng trilyong baht sa Thailand. Sa Sinwatana Bank sa Bangkok, isang teller na nagngangalang Petch ang nakatanggap ng tawag mula sa isang kaibigan na humihingi ng tulong. Ikinuwento ng kaibigan na bigla raw namatay ang kanyang ama at naiwan silang lubog sa utang. Umaasa siya na baka may naiwan itong ipon sa bangko. Agad na sinearch ni Petch ang impormasyon sa sistema gamit ang mga detalye na ibinigay. Ngunit lumabas na ang ama ng kanyang kaibigan ay hindi kailanman nagbukas ng account sa sangay na iyon. Dahil dito, labis na nadismaya ang kaibigan at nagtapos ang tawag. Pagkababa ng telepono, biglang may isang pangalan na pumasok sa isip ni Petch Tanamjit. Si Tanamjit ay kilala bilang isang babaeng sobrang matipid at mahilig mag-ipon. Kahit barya lang ang hawak niya, dinadala niya iyon sa bangko para ideposito. Ngunit sa kabila ng ugaling ito, ilang taon na siyang hindi nagpapakita sa bangko. Dahil sariwa pa sa isip ni Petch ang bigla ang pagkamatay ng ama ng kanyang kaibigan, napagdesisyonan niyang hanapin sa sistema ang account ni Tanamjit. Ngunit ang nakita niya ay labis na ikinagulat niya may laman itong 30 milyong baht. Mas nakakagulat pa, 2 taon nang walang galaw ang account. Ayon sa patakaran ng bangko, kapag walang deposito o withdrawal sa loob ng 5 taon, ang account ay automatikong na-freeze at maaari lamang muling buksan kung personal na haharap ang may-ari. Dito nagsimulang kabahan si Petch. Hindi pa nagtatagal, aksidenteng nabangga niya ang Rolls Royce ng isang kilalang gangster na si Sek. Dahilan para mabaon siya sa utang. Kahit nakapagbayad na siya ng daan-daang libong baht, hindi pa rin nasiyahan si Sek. Nang minsang subukan ni Petch na tumanggi, binugbog siya ng mga tauhan nito bilang babala. Ngayon, habang nakatitig sa napakalaking halaga sa account ni Tanamjit, may isang mapanganib na ideya ang sumulpot sa kanyang isip, baka patay na rin si Tanamjit. Naniniwala siya rito dahil palagi itong personal na pumupunta sa bangko at kadalasan ay may dalang mga baryang idedeposito. Karamihan sa mga teller ay naiirita sa kanya, ngunit si Petch ay iba. Noong baguhan pa lamang siya, determinado siyang makakuha ng mas maraming depositors kaya maayos at matiyagan niyang tinrato ang lahat. Dahil dito, si Petch lang ang laging pinupuntahan ni Tanamjit. Sa paglipas ng panahon, nalaman ni Petch na wala talagang pamilya o kamag-anak si Tanamjit. Kung makukuha niya ang perang iyon, tuluyan na siyang makakalaya sa utang kay Sek. Ngunit bilang isang ordinaryong teller, wala siyang sapat na autoridad o access para galawin ang account. Habang nakatitig siya sa monitor at naguguluhan sa kanyang konsensya, napatingin siya sa assistant manager na si To. Si To ay may kakayahang magproseso ng mga frozen accounts, ngunit kilala siyang tapat at may prinsipyo. Kapag nalaman niyang patay na ang account holder, tiyak na ire-report niya ito agad. Sa kabila nito, hindi mawala sa isip ni Petch ang pera. Lalong tumindi ang kanyang kaba nang muling tumawag si Sek upang bantaan siya. Sa puntong iyon, kahit alam niya ang panganib, nagpa siya si Petch na sumugal. Nang hapon na iyon, matapos umuwi ang karamihan sa mga empleyado, nagpanggap si Petch na mag-o-overtime. Napansin niyang naghahanda ng umalis si To at balak sana niyang yayain itong makipag-usap. Ngunit bago pa man makaalis si To, biglang pumasok ang branch manager na si Wood. Inutusan ni Wood si To na mag-overtime at suriin ang isang loan application. Kahit nais tumanggi nito, nakalogin na si Wood sa sistema gamit ang sarili niyang account. Pagtingin pa lang nito sa dokumento, agad niyang napansin na may mali. Gayunpaman, walang paliwanag si Wood at inutusan lang siya na tapusin ang approval kinabukasan bago umalis. Walang nagawa si To kundi magtrabaho hanggang gabi. Maya-maya, lumapit si Petch at nagsabing may problema sa isa pang loan at humingi ng tulong. Pumayag si To at pinabuksan ang file. Habang sinusuri nito ang loan ni Wood, naglakas loob si Petch na magsalita. Ipinaliwanag niya na sa audit system ng bangko, ang pumipirma ng loan ang siyang mananagot kapag may naging problema. Kitang-kita ang mga pagkukulang sa dokumento, ngunit pinipilit pa rin ni Wood na ipasa ito at ipasa kay To ang responsibilidad. Napabuntong hininga si To. Ngunit bilang veterano sa bangko, may plano na siya. Hahanapan niya ng butas ang dokumento at tatanggihan ang loan. Kasabay nito, ang pakikipagtulungan kay Wood ay makakadagdag sa kanyang performance score. Kamakailan lamang, nagpatupad ang bangko ng AI-based system na sumusukat sa performance ng bawat empleyado at automatikong nagtatanggal ng mga mababa ang marka. Marami na ang natanggal
at natatakot si To na siya na ang susunod. Ito ang dahilan kung bakit naging sobrang istrikto siya sa trabaho. Umaasa rin siya sa kanyang annual bonus upang madala ang kanyang anak sa Paris. Ngunit nang makita niya sa sistema na ang kanyang performance ay nakamarkang below standard, nanigas siya. Dahil sa access ni Wood, nakita nito ang sariling evaluation score. Matapos ang lahat ng taon ng kanyang pagsisikap, ito ang naging kapalit isang bagsak na marka. At ibig sabihin nito, sa susunod na buwan, maaaring makatanggap siya ng liham ng pagtanggal sa trabaho. Nang mapansin ni Petch ang pagbabago sa ekspresyon nito, sinimulan niyang mangapa ng hindi direkta. Nagkunwari siyang nagkukwento at sinabing nag-aral siya ng statistics noong kolehiyo, saka ipinaliwanag kung paano talaga gumagana ang evaluation system ng bangko. Bagamat sinasabi ng mga nakakataas na patas ang sistema, pabago-bago ang pamantayan nito bawat buwan. Kapag bumagsak ka kahit isang beses, hinihila pababa nito ang buong score mo sa loob ng isang taon. Habang nagsasalita, palihim na binuksan ni Petch ang account ni Tanumjit sa screen. Umaasa siyang sasama si To sa plano sa halip na hintayin ang sistemang magpasya sa kapalaran nila, mas mabuting umalis sila na may malaking pera. Sa harap ng alok ni Petch, nag-atubili si To. Sa panlabas, mukha siyang matagumpay at maayos ang buhay. Ngunit sa katotohanan, sinasakal siya ng matinding problema sa pera. Buwan-buwan, kailangan niyang bayaran ang bahay, kotse at lahat ng gastusin ng pamilya. Sapat ang kanyang sahod para mabuhay, ngunit ang kanyang asawa na si Ja ay maluho at labis na pinapahalagahan ang imahe. Regular itong nagpapasalon at may balak pang ipasok ang kanilang anak sa isang mamahaling private school. Ang matrikula pa lamang ay lampas 10 milyong baht kada taon at matagal na itong iniintindi nito. Totoong nakakaakit ang 30 milyong baht. Ngunit mabilis ding natauhan si To. Kapag nabuking sila ng bangko, hindi lang sila matatanggal sa trabaho, maaari pa silang makulong. Matapos timbangin ang panganib at kapalit, hindi pa rin siya makapagdesisyon. At nang papayag na sana siyang tumanggi kay Petch, biglang may malakas na ingay na nagmula sa labas ng opisina. Napag-alaman nilang ang isang katrabaho na bumagsak sa evaluation noong nakaraang buwan ay nakatanggap ng termination notice ngayong araw. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, pinili nitong kitilin ang sariling buhay. Habang nakatingin si To sa walang buhay na katawan ng kanyang kasamahan, pakiramdam niya ay iyon ang sarili niyang hinaharap. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang isip. Agad siyang pumayag na tulungan si Petch na maghanap ng paraan para mailipat ang pera ni Tanumjit. Ngunit hindi madaling galawin ang ganoong kalaking halaga nang hindi napapansin. Gamit ang kanyang pagiging maingat, nagpasya si To na huwag magmadali. Bago nila galawin ang pera, kailangan muna nilang tiyakin kung talagang patay na si Tanumjit at kung mayroon ba itong kamag-anak. Inutusan niya si Petch na subukang kontakin si Tanumjit gamit ang numero at address na nakarehistro sa account. Kapag natiyak na patay na ito at walang pamilya, saka pa lamang sila kikilos. Sinunod ni Petch ang plano at tinawagan ang numero ni Tanumjit, ngunit matagal na itong naputol dahil sa hindi pagbabayad. Pagkatapos, pinuntahan ni Petch ang address na nasa account at natagpuan ang bahay ni Tanumjit. Sa pagpasok niya sa kubo, natuklasan niyang isa na itong tuyot na bangkay. Matapos makumpirma ang pagkamatay ni Tanumjit, sinimulan nito ang ikalawang hakbang. Inan-freeze niya ang account at pinakuha kay Petch ang halagang 2,000 baht bilang normal na withdrawal. Kung may kamag-anak mang makapansin at magreklamo, maaari nilang idahilan na nagkaroon lamang ng pagkakamali sa transaksyon. Isang linggo silang naghintay ng may kaba, ngunit walang dumating na reklamo sa bangko. Doon pa lamang sila tuluyang nakahinga ng maluwag at natiyak na wala talagang kamag-anak si Tanumjit. Pagkatapos nito, ginamit nila ang parehong paraan kumukuha ng maliliit na halaga tuwing may ibang customer na nagwi-withdraw. Pagkaraan ng ilang linggo, mahigit 2 milyong baht na ang nakuha nila. Ayon sa kanilang napag-usapan, 1.3 milyong baht ang napunta kay To at 700,000 baht kay Petch. Agad binayaran nito ang registration fee ng kanyang anak at ginamit ang natira para bayaran ang iba pang utang. Samantala, dinala ni Petch ang kanyang 700,000 baht kay Sek. Balak bayaran ang lahat ng repair cost ng minsanan. Ngunit kahit makita ni Sek ang malaking pera, hindi pa rin siya nasiyahan. Sa halip, nagbanta siya kay Petch na magdala pa ng 1 milyong baht kung ayaw nitong mapahamak. Sa sobrang desperasyon, bumunot si Petch ng maliit na kutsilyong dala niya. Ngunit wala itong silbi laban kay Sek. Wala na siyang ibang mapuntahan kaya tinawagan niya si To at humiling ng isa pang withdrawal na 1 milyong baht. Nag-alala si To na baka ma-trigger ang risk control ng bangko kung masyadong mabilis ang galaw ng pera, kaya pinakiusapan niya si Petch na maghintay pa ng 1 buwan. Ngunit hindi nila alam na ang pera sa account ni Tanumjit
ay hindi pala talaga sa kanya. Ang tunay na may-ari nito ay isa pang crime boss na nagngangalang Kamnan. Noon, nagtatrabaho si Tanumjit bilang kasambahay sa bahay ni Kamnan. Dahil marami siyang maruming pera na hindi niya maitago, lihim niya itong inilagay sa account ng kanyang katulong. Ngunit matapos matanggap ang pera, biglang nawala si Tanumjit. Noong bata pa si Kamnan at makapangyarihan, hindi niya inintindi ang perang iyon. Ngunit ngayon, hirap na siya at desperadong kailangan ito. Sa kanyang pagsisiyasat, nalaman niyang may anak si Tanumjit na nagngangalang Kem, na nagpapatakbo ng isang beauty salon sa Pattaya. Nagpasya siyang puntahan ito. Nang malaman ng kanyang tauhan na si Vodka ang tungkol sa 30 milyong baht, naghari ang kasakiman sa kanya. Habang nasa banyo si Kamnan, inatake siya ni Vodka mula sa likod at pinatay gamit ang gasolina. Pagkatapos patayin si Kamnan, agad na nagtungo si Vodka sa Pattaya at natagpuan si Kem sa kanyang beauty salon. Inakala ni Kem na customer lamang si Vodka na magpapamassage, kaya magiliw niya itong tinanggap. Lubos ang kanyang pagkagulat nang malaman niyang milyon-milyong baht pala ang kinuha ng kanyang ina. Akala ni Kem ay hinahanap ni Vodka si Tanumjit, ngunit wala siyang ideya kung nasaan na ito. Iniwan si Kem sa kanyang tiyahin noong siya'y isilang pa lamang at doon na siya pinalaki. Dahil dito, hindi man lang niya alam kung ano ang itsura ng kanyang tunay na ina. Wala rin siyang interes na makialam o hanapin pa ito. Sinabi ni Vodka kay Kem na matagal nang patay ang kanyang ina. Ayon sa kanya, kaya siya nandoon ay para humingi ng tulong sa pagkuha ng perang ninakaw ni Tanumjit. Dahil sa mabagsik at nakakatakot na itsura ni Vodka, hindi naglakas loob si Kem na tumanggi at napilitan siyang pumayag na tulungan ito sa pag-withdraw ng pera. Ngunit hindi napansin ni Vodka na bago sila umalis, palihim na kumuha si Kem ng isang hiringgilya na may pampamanhid mula sa drawer gamot na karaniwang ginagamit sa beauty treatments. Samantala, may isang kliyente sito na nag-withdraw ng malaking halaga. Nakita niya ito bilang pagkakataon upang kumuha pa ng mas maraming pera. Ngunit nang buksan niya ang account ni Tanumjit, laking gulat niya nang makita na sa nakaraang mga araw ay paulit-ulit na may mga withdrawal na tig 100,000 baht na umabot na sa mahigit 1 milyong baht. Mahigit 20 milyon na lamang ang natitira sa account. Agad niyang napagtanto na si Petch ang lihim na kumukuha ng pera. Sa takot na baka kunin ni Petch ang lahat, nagpasya si To na ito na ang tamang pagkakataon upang ilabas ang natitirang halaga. Ngunit limitado ang kanyang autoridad. Hanggang 10 milyong baht lamang ang maaari niyang aprubahan. Anumang lampas doon ay kailangan ng opisyal na ulat at personal na pagharap ng may-ari ng account. Matapos mag-isip, nakaisip si Petch ng plano. Hahatiin ang pera sa 3 bahagi at kukunin sa 3 magkakahiwalay na transaksyon. Habang paalis na sana si Petch dala ang pera, biglang lumitaw si Woot. Lumabas na ang pag-withdraw ng mahigit 20 milyong baht ay nag-trigger sa risk control system ng bangko. Agad na sinuri ni Woot ang records at natuklasan na si To ang nag-reactivate ng dormant account at nagnakaw ng pera ng kliyente. Hindi na nagtanggol si To. Sa halip, nakiusap siya kay Woot at nag-alok pa ng 70% ng pera kapalit ng katahimikan. Ngunit hindi na tinag si Woot, Gayunpaman, hindi rin siya tuluyang naging malupit. Nangako siyang itatago ang sikreto basta ibalik ang pera at kusang magbitiw si To sa trabaho upang hindi ito makulong. Kahit labis ang kanyang galit at pagkadismaya, wala nang ibang pagpipilian si To kundi pumayag. Sinabi ni Woot na ibabalik niya ang pera sa vault at kinuha ang lahat ng cash. Walang magawa, bumalik si To sa kanyang sasakyan, litong-lito at punong-puno ng hinanakit. Ngunit habang nag-iisip siya, nakita niyang inilalagay ni Woot ang pera sa sarili nitong trunk. Doon niya napagtanto na niloko siya. Habang nagdadalawang isip pa siya sa susunod na gagawin, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Petch na nagsasabing kailangan nilang mag-usap agad. Sinundan nito ang address na ipinadala at dumating siya sa isang pantalan. Pagdating pa lamang niya, nakita niyang nakagapos si Petch at hawak ng mga tauhan ni Sek. Bago pa siya makakilos, pinalibutan na rin siya at pinigilan. Lumabas na dinala ni Petch ang 1 milyong baht kay Sek para bayaran ang pinsala. Ngunit nagbago ang isip nito. Nagtaka si Sek kung paano nakakuha si Petch ng ganoong kalaking pera sa loob lamang ng 1 linggo, kaya pinilit niya itong magsabi ng totoo. Matapos bugbugin, inamin ni Petch na ninakaw niya ang pera ng isang kliyente. Nang malaman ni Sek na posible palang nakawin ng pera ng mga depositor, lalo siyang naging ganid. Inutusan niya si Petch na akitin si To papunta sa pantalan. Sa ilalim ng banta ni Sek, mabilis na nag-isip si To at sinabi na si Woot ang kumuha ng lahat ng pera. Agad dinala ni Sek ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Woot.
Nang makita ni Woods ito, sinubukan niya itong takutin, ngunit bago pa man siya matapos magsalita, sinaksak siya ni Sek nang walang pag-aalinlangan. Nabigla sina To at Petch sa biglaang karahasan. Alam nilang walang awa si Sek, ngunit hindi nila inakalang papatayin nito si Wood ng ganoon kadali. At hindi pa roon, nagtapos ang lahat. Kahit nakuha na ang pera, hindi pa rin nasiyahan si Sek. Inutusan niya si To na magnakaw pa ng 20 milyong baht sa loob ng 1 linggo, kung hindi ay papatayin silang dalawa. Lubos na nadurog si To. Hindi niya akalaing ang isang maling desisyon ay hahantong sa ganitong trahedya. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang magagawa ang pagsisisi. Habang nakatingin sa bangkay ni Wood, nagpasya si To. Kung mamamatay rin lang siya, isusugal na niya ang lahat. Nagkasundo sila ni Petch na maghanap pa ng ibang dormant accounts, magnakaw ng mas maraming pera, at tumakas kasama ang kanilang mga pamilya. Nilinis muna nila ang lugar at isinilid ang katawan ni Wood sa isang freezer. Pagkatapos, ginamit nito ang cellphone ni Wood upang magpadala ng mensahe sa internal group, sinasabing ang magbabakasyon nito ng 1 linggo. Kinabukasan ng umaga, maagang pumasok si To sa bangko at sinimulan ang paghahanap ng mga inactive accounts. Sa parehong sandali, dumating si Vodka sa counter kasama si Kem. Nang malaman ni Petch na si Kem pala ang anak ni Tanumjit, agad siyang kinabahan. Ngunit dahil wala nang laman ang account ni Tanumjit, hindi niya alam ang gagawin, kaya bumaling siya kay To. Nang marinig nito na may kamag-anak pala si Tanumjit, agad din siyang kinabahan. Kapag nalaman ito ng bangko, hindi lang sila matatanggal sa trabaho, tiyak na makukulong pa sila. Matapos mag-isip sandali, nagpasya si To na ipagpaliban muna ang lahat at patagalin si Kem. Maayos siyang lumapit at magalang na nagtanong kung may dala pa ba itong ibang dokumento. Nang malaman ni Kem kung gaano karaming papeles ang kailangan para lang masuri ang account ng kanyang ina, nabahala siya. Ang kanyang birth certificate ay nasa bahay pa ng kanyang tiyahin at aabutin ng 1 linggo bago niya iyon makuha. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang tiyahin, ngunit laking gulat niya nang biglang ilabas ni Vodka ang kanyang birth certificate. Sa sandaling makita ang dokumento sa kamay ni Vodka, agad na pagtanto ni Kem na may mali. Gayunpaman, hindi pa rin iyon sapat. Ipinaliwanag ni Petch na kailangan pa ng court certificate upang opisyal na mapatunayan ang pagkakakilanlan ni Kem bago ma-access ang account. Walang ibang magawa si Vodka kundi pilitin si Kem na pumunta sa korte. Ngunit tumanggi si Kem na sumama. Tinanong niya si Vodka kung napunta na ba ito sa kanyang probinsya dahil ang tiyahin lamang niya ang maaaring may hawak ng ganoong dokumento. Nanahimik si Vodka. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinawakan siya ni Vodka sa braso. Sakto namang palabas ng trabaho si Petch at nakita ang eksena. Mabilis siyang tumalon sa kanyang motorsiklo, binangga si Vodka at tumakas kasama si Kem. Sa isang bar na malapit, ikinuwento ni Kem kay Petch ang lahat ng nangyari. Nang malaman ni Petch na ang pera ay galing sa kriminal na operasyon, agad siyang nakaisip ng plano. Tinawagan niya si To at sinabi kung sino talaga si Vodka. Nagkasundo silang baligtarin ang sitwasyon at tapusin na ang lahat. Sinabi nito kay Petch na ipaalam kay Vodka na si Sek ang kumuha ng pera. Samantala, nagtungo si To sa pantalan at sinabi kay Sek na paparating si Vodka para bawiin ang pera. Nang marinig ni Vodka na napunta ang pera ni Kamnan sa kamay ng isang gang boss, agad siyang nagtungo sa pantalan. Mukhang mapanganib si Vodka, ngunit hindi rin basta-basta si Sek. Sa loob lamang ng ilang minuto, sumiklab ang isang madugong labanan sa loob ng bodega. Minamaliit ni Sek ang kakayahan ni Vodka. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nabaril si Petch. Habang nagpapatuloy ang laban, napulot nito ang isang baril at pinaputukan ng ilan sa mga tauhan ni Sek. Ngunit bago niya tuluyang mapatay si Vodka, biglang bumawi si Vodka at napabagsak siya. Nagmakaawa si To, sinabing napilitan lang siya at handang ibigay ang pera. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Vodka. Sa mismong sandaling hihilahin na ni Vodka ang gatilyo, biglang sinaksak ni Kem ang kanyang leeg gamit ang hiringgilyang may pampamanhid. Sinabi niya kay Vodka na kunin ang pera at umalis, at huwag nang manakit pa ng iba. Hindi na tumutol si Vodka, kinuha niya ang bag at lumabas ng pantalan. Ngunit pagdating niya sa pintuan, binaril siya ng mga backup na tauhan ni Sek. Hindi nila alam na puno ng pera ang bag, kaya agad silang tumakas. Nang makita nito ang naiwan na bag, kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman. Kumuha siya ng pera at inalok kay Kem, ngunit mariin itong tumanggi. Hindi na siya nagpumilit at hinayaan na lamang mahulog ang pera sa sahig. Sa halip na tumakas, nagpasya si To na gawin ang huling hakbang. Iniwan niya ang lahat ng pera sa kanyang asawa at kusang loob na nagtungo sa pulisya upang sumuko.
Ikinuwento niya na ang manager ng bangko at mga gang ang nagnakaw ng 30 milyong baht mula sa isang dormant account. Ayon sa kanya, nadiskubre nila ni Petch ang katotohanan at sinubukang mag-report, ngunit dinukot sila ng mga gangster. At sa gitna ng labanan, nakuha ng ibang grupo ang pera. Naniniwala si To na dahil patay na ang lahat ng sangkot, walang saksi. Akala niya ay malilinis niya ang kanyang pangalan habang lihim na naitatago ang 30 milyong baht. Ngunit hindi niya alam na babalikwas ang kanyang plano. Ang mga ito pala ay ginagamit ng mga kriminal bilang money laundering accounts. Doong nililipat ang iligal na pera at hinahayaang matulog ang account para hindi mahalata. Matapos mapanood ang balita, nagpasya ang organisasyon na patayin si To upang walang lumabas na impormasyon. Nang mamatay si To, biglang may nadagdag na 20 milyong baht sa kanyang account. Ginawa siyang isa pang kasangkapan sa money laundering. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.